Ayan, nandito na po tayo sa Calawag, Quezon. At pupunta po tayo sa DSWD office. Ayan, St. Peter School, Calawag. Ayan. Ito pala simbahan. Ayan. May misa. St. Peter School. Ano ito? St. Peter Church. Ayan. At dito po pupunta po kami sa ayan, nandito plaza sa Calawag. Ang punta po namin ay sa DSWD. Ganda ng church. Ganda. Batago mo. Ayan. Welcome to Calawag, Quezon. Ganda, foundation. Wala man yata itong ano. Yan, dito po yung opisina ng DSWD. Papasok po tayo dyan. May land bank. Sige, let's go. Ay, di pala siya, ano. Ayan. Municipal Social Welfare. Ayan po. Tayo po. Ang ganda dito, oh. Malamig, malamig dito. Ayan. O, parito. Ikaw din eh. Ayan, akit tayo sa taas. Sa opisina ng DSWD. Oh. Yung mga kalingap, andito na po tayo sa lugar ng Ate Nilera. At yan nga po ay pagpapaalam natin na tayo po ay lilipat na sa Katanawan, Quezon. Ayan. Dito po mga kalingap, samahan po ninyo po at para makilala din ninyo ang kanyang kinikilalang ate. Si ate. Ayan. Dito po. Magandang umaga! Ayan. Uy, kamukha mo yan ay. Gandang umaga ate. Galing lang sa sakit niya. Kami ay ipagpapaalam ko si Lira, kami ay lilipat na ng Katanawan. Kailan po? Baka bukas na umaga ay kami ay pupunta kasi may pasok na siya sa Lunes, i-transfer ko na rin. Siya ay siya nakatita sa bahay na. okay lang. At siya pati ngayon ay sa ALS na siya papasok. Ay, oo, maganda po sa ALS. Kasi nga na, pagkasi sa elementary siya papasok. Kung sa daycare. Bubulihin siya eh. Hindi naman siya binubuli kasi doon sa pinapasok di ba kinder? Opo. Maliliit lang sila ate Lira, kahit saan doon. Si ate. Taba na. Tapos ngayon, nagpunta kami nung last week sa amin sa Katanawan. Pinakiusap ko siya sa ALS, sa teachers. Ngayon, tatanggapin daw naman nila. Kaya lang, ay parang temporary pa rin. Pero, ang magkakagandahan sa kanya, matututukan siya sa pagsusulat at pagbabasa. Saan po sa Tanawan? San Isidro. Malapit lang sa palengke kami. So, sabi ko nga kay Kuya Bal, pupunta ako dito sa iyo, ipagpapaalam ko si Lira, Kasi naman po makakabuti para sa kanya. Ayan. Ako naman po, kung tutusin niya, mas gusto ko po yung ganun, kaysa naman siya dito ipag-alagala. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, wag mo akong lalayasan. Kagaya niya, malapit na naman kasi sa palengke, baka, masanay na naman yung bata na. Ay, hindi naman siguro gawa ng malapit kami sa palengke, malapit sa school, sa barangay hall. At saka may nakakalaro na siya doon. Hindi na siguro lalayas. Naglalaro pa rin po ba? Lalaro pa rin. Yan ay, nalayas yan pag yan ay nahihigpitan. Nagagalitan ng mahigpit. Talagang, ngingitihan ka lang yan, tatrabaho lang yan.
Maya-maya, pag nakalingat yan, lalayasan ka na. Kaya, ay no. Kaya yan ay pag naghihiga-higa sa sahig, yun sa simento. Ay, sabi ko, ikaw ay baka ubuhin, ay wala tayong pampagamot. Sabi ko, ganun. Bawal po ba uminom ng gamot ang buntis? Ay, buntis ka? Ilang buwan nun? 4 na buwan. 4 na buwan na. Tsagaan. Kaya, Lang ng tubig. tubig lang. Stuck pa po sa trabaho ito. Tagal na rin ilang buwan na rin po. Haba man Diyos, nakakakain kahit pa paano. Ay, pagdating sa pera, kapos. Talagang mahirap ang buhay. Kaya nga sabi ko kay Lira, tinatanong ko siya, ano ba, sasama ka sa akin o ihatid na lang kita kay ate? At siyempre, hindi ko naman yung pwedeng iwan kung saan lang. Baka kung saan mapunta yan. Sasama daw siya. O sige, magpapaalam tayo. Kaya sabi ko nga, pag gusto mong pumunta ng Kalawa, gusto mong makita yung mga pamangkin mong ate mo, magpaalam ka sa akin. Huwag kang aalis na hindi nagpapaalam. Sabi ko, naku, huwag mo na munang isipin yung tropa-tropa na yan. Ay, talaga papagsabihan kita para matuto, di ba? Hindi naman siya matututo. At saka, pag alam nating mali yung gagawin, siyempre, alangan namang baliwalain lang natin, mapapagsabihan. Kaya nga sabi ko sa kanya, tayo ay hindi isang linggong magkasama. Habang buhay ako, kung gusto mo sa akin, nasa akin ka. Sabi kong gano'n. Ayan. Kaya, salamat na lang. At, baka bukas na umaga o hapon kami makapuntang Katanawan. Nag-aayos pa kami ng mga damit ay. Tsaka yung ibang gamit ni Kuya Bal doon. Sige, salamat ate. Ate, anong masasabi mo sa kay Lira? At ngayon ay ano lang po, pagpatuloy nyo lang po yung pagtulong sa kanya. Tsaka wag po kayong magsawa na tumulong kagaya namin mahirap. Tsaka ito lang din po yung masasabi ko kay Lira na maging mabait po sa inyo. Kumbaga, patuloy lang po niya yung ginagawa niyang mabuti sa inyo. Huwag siyang maging matigas ng ulo at para hindi po magsirak sa ulo. Oo nga, sabi ko lang nga sa kanya, yung makatapos ka kahit high school lang, ay napakalaking bagay. Yung man pong hindi ko mabigay sa kanya naman po, kayo naman po yung nagbibigay. Malaking atulong na po. Maraming natutuwa sa kanya dyan sa DSWD. Kaya nga, tsaka po kilala. nag-approve po kasi yung katawan. Hindi daw nila nakilala. Sabi, kung hindi pa raw ngumiti, si Lira, tuwan-tuwa pati yung mga lalaki doon. Ang ganda niya, taba na, ganun. Kaya sabi ko, yan. Yan pati, nag-ano na rin ako, papasok na yan sa ALS. Sabi ko, salamat po, ganun. Ingat na lang po kayo, kaya alis. Ayan, sige. Siguro mga pag kami may pamasahe, makakarating din kami dito, at saka pag yan babalik at babalik yan. Kaya salamat. Ate Kuya. Si Kuya na. Kami magpapaalam na at kami nagliligpit. Kaya lang sabi ko nga mas mabuti na tayo na muna. Kami hapon na. Ayan, salamat ng marami at ingat ka din at ikaw pala ay may 4 months old. Pregnant, Gagaling ko nga na po St. Thomas pa rin naman po, kaso siyempre, kaya naman. Ayan, salamat ate. At si Lira ay dadalhin ko na sa San Isidro, Katanawan. Alis na kami ng Lopez. Ingat po kayo. Okay, salamat. Bye-bye. Salamat po ng marami. Ayan, Kuya Bal, nakausap ko na po ang ate ni Lira. Ayan, at nakapagpaalam na tayo na si Lira ay iuuwi ko ng Katanawan. Ayan, ate, may anong masasabi mo kay Kuya Bal? Kuya Bal, salamat po sa pagtulong sa amin at saka sa kapatid ko. Yun lang po. Maraming natutuwa na sana ipagpatuloy po yung mabuting pagtulong sa kapwa na kagaya namin mahihirap lang. Okay. Salamat, ate. Ayan, yan po si Ate May. Ayan, ang kinikilalang kapatid ni Lira. Salamat tayo ha. Bye-bye na. Salamat po ng marami. Bye-bye.